Ang pinakamalaking hamon po sa buhay ko po ay yung nagkaroon po ako ng isang anak na may hydro, tapos isa po siyang bedridden, may cerebral palsy, club foot. Nung nanalo po ako, natuwa po ako kasi kahit papaano naman po makakatulong na po ako sa aking anak na hindi ko na po iasa po lahat ng kailangan po nung may sakit kong anak. At syempre, nakarating din ang ating team sa Lipa City, Batangas para mamahagi ng Hakot Challenge Sari-Sari Store. Tignan po natin ang kwento ni Madam Zenia. Ako po si Zenia Estrada, 49 years old po. Ito po ang aking mga anak. May nagtatrabaho, may nag-aaral. Tapos yung isa ko pong anak ay isa pong PWD. Bali 3 po silang nag-aaral. Isang college, isang grade 12 at isang grade 4. Sa inyo, ma'am, sino po yung tumutulong sa inyo? Yung dalawa ko pong anak, yung isa po ay hindi pa siya mismo nakakatulong sa akin gawa ng siya po yung nagpapara sa sarili niya. Ano pong trabaho? Housewife lang po. Si mister po, ano pong trabaho? Isa po siyang karpentero pa extra po. Pero pag wala naman po siyang extra, ang nag-aano po namin sa amin yung anak ko po. Kamusta po, ma'am, yung buhay dito sa Lipa, Batangas? Okay naman po ang buhay po dito sa Lipa. Tapos masaya naman po. Ano ang pinakamalaking hamon ang nangyari sa buhay niyo po? Ang pinakamalaking hamon po sa buhay ko po ay yung nagkaroon po ako ng isang anak na may hydro, tapos isa po siyang bedridden, may cerebral palsy, club foot. Pero sa awa naman ng Diyos ay nalagpasan naman po namin yung mga nangyaring sa buhay namin po. Since, di ba, ma'am, wala po kayong trabaho, sino po yung naitutustos sa mga gamutan po? Ang nagtutustos po yung gamutan ng mga anak ko at saka lahat ng pangangailangan, yung aking mga anak. So, ma'am, itong bahay niyo po, pag mamay-ari niyo po? Yung bahay, pero yung lupa ay sa gobyerno po. Kami pong nagpagawa. Anytime, pwede kami pong paalisin. Pag kailangan na po ng gobyerno, pwede kami paalisin agad-agad. Dito sa bahay namin, pag oras po ng bagyuhan, dati po kasi ma'am, napasok po talaga dito yung baha dito sa bahay. Ngayon po, inayos na po nung kanal nung kapitan po namin. Di sa ngayon, hindi na po. Ang na problema lang po namin, pag oras po ng ulan, yung bubong po namin tumutulo. May mga timbalang ho kaming nakasahod. Yun po. Tapos yung natatakot po kami, minsan po kasi yung mga kahoy ay putol na, ay natatakot kami yung bubong, baka po liparin. Yun po ang inaano namin po dito pag oras po ng bagyuhan. Ano pong message mo sa pamilya? Sa aking mga anak, ako yung nagpapasalamat sa kanila. Kasi po, sila po yung nagbibigay ng pangangailangan ng aking anak na kasi hindi naman po ako makapagtrabaho. Kaya sa kanila, sila po, napakalaking tulong po sa akin. Sa aking anak na si Renzi Ilocero, nagpapasalamat ako kasi nagpapasalamat ako sa kanya at nagsumikap siyang makapagtrabaho ng maayos para makatulong sa pamilya namin. Alam naman po lahat ng anak ko na hindi ako makapagtrabaho at ang kanyang ama naman ay pa-extra lang. Siya po yung, parang siya po yung nagpo-provide ng mga kailangan dito. Yun po. Tapos po sa isa ko pong anak na si Mary Grace Lucero Plata, maraming salamat dahil sa pang-araw-araw na gastusin namin. Katulad na ng punong diaper, gatas, baon ng mga bata. Siya po yung nagbibigay. Pag wala pang sahod po yung kay Renzi. So isa ko pang anak na si Renz Lawrence. Alam ko sa ngayon, hindi ka pa sa amin, nakakatulong sa mga pinansyal. Pero yung tulong na pag kailangan ka namin ng tulungan mo kami dito sa trabaho, nandyan naman siya. Dumadating naman sa
kasi alam ko naman po na siya po ay nagtatrabaho para po sa kanya pong kinikita ay pinambabayad niya po sa school at pambaon niya po. Maraming salamat sa lahat ng anak ko at sa akin pong panganay. Kahit wala ka man dito, hindi ka namin kasama. Pag oras ng kailangan din namin na halimbawa, hihingi lang po kami ng wala kaming bigas, nagbibigay naman po siya. Kasi meron po akong isang anak na hindi ko pa talagang kapisan, hindi siya sa akin lumaki. Pero pag oras naman po kaming humingi na kailangan namin ng pabili ng gamot, nagbibigay naman po siya. Kahit wala po siya dito, maraming salamat. Kahit nandiyan ka naman pag oras ng kailangan namin. Sa asawa niya po, ano pong mensahe niyo sa asawa? Sa akin asawa na si Rinaldo Lucero, maraming salamat at nandiyan ka palagi. Mahaba ang pasensya para sa akin at sa mga anak mo. Huwag kang mag-alala sa lahat. Nandyan lang kami. Magtutulungan tayong parehas para sa ating mga anak. Ako po si Reynaldo Lucero, 66 years old. Asawa ko si Senya Estrada. May mga anak po. Oo, may 7 kaming anak. Ang nag-aaral ay 2, isang grade 4 at saka isang grade 12. Tapos ako ay mayroong anak na may hydro na sa kasalukuyan ay bedridden. So sir, yung mga nagtatrabaho niyo po na mga anak, nakakatulong naman po. Nakakatulong naman sila sa akin. Katunayan, meron na silang mga may pamilya. Hindi naman ako nangihingi sa kanila. Binibigyan na lang kami ng tulong para din sa aming pagkain. Dahil kami, ang trabaho ko ay karpintero. Oo, hindi lagi. Extra lang. Kaya ayos din. Nakakatulong sila sa akin. Nabanggit niyo po na meron kayong PWD na anak. May hydro siya, pero nagawa namin ng paraan na paoperahan agad siya dahil meron kami pinuntang ospital na libre sa gobyerno din. Kaming mag-asawa nagtitiyagang mag-alaga sa aking anak. Una po siya. Magse-7 na. So sir, yung nalaman niyo na nanalo po si Ma'am Senya, yung asawa niyo ng sari-sari store, ano pong naramdaman? Ba, ako'y tuntua dahil malaking bagay para sa amin na ganon. Meron kaming pagkukuhanan ng konting kita. Malaking tulong para sa amin yung ganon. Papasalamat kay Ma'am Maricel Tulpo at kami nabigyan na biyaya ng ganon. Kamusta yung buhay niya dito sa Batangas po? Ayos lang kami dito sa Batangas. Wala naman kaming medyo kami nagiging problema. Dahil isa pa, lagi naman magiging problema natin yung ating mga anak. Awa naman Diyos, isa naman nagiging problema ko doon lang sa aking bunso. Yun lang, pag kinakailangan, pag siya ay nakaramdam ng sakit sa inuubo, dadalhin agad namin sa Batangas. Total naman doon, wala namang bayad. Ano po yung pinaka malaking hamon sa buhay niya na hindi niya makakalimutan? O paano niyo po yun na-survive or paano yun nalagpasan? Pinakamalaking laging problema ko yung aking anak na yun. Na halos lahat na ay doon na namin ginugol sa kanya para sa mabuhay. Dahil yan, malimitin nagpi-50-50 na sa sakit niya. Pero pinipili kong gawa ng paraan. At total naman ay malaking tulong yung pinupuntahan naming ospital. Natatanggap agad kami doon dahil kung tutusin para nasuki kami doon. Kaya ako nagpapasalamat at maraming natulong sa amin noon. So sir, ano pong mensahe niyo kay Miss Maricel? Ma'am, belated happy birthday na lang. Yun na lang. At biyan nyo, may awa ang Diyos at sana maging successfully kayo. Salamat ng marami at nabigyan mo kami ng ganitong pagkakataon na medyo may angat ng kaunti yung aming pang-araw-araw na gastusin. Hindi ko may pangako sa inyo na talagang magagawan ko ng paraan na lumago itong inyong bigyan niyo sa akin. Pero gagawin kong lahat para magpaunlad dahil yun para sa amin. Ma'am, bakit po kayo sumali sa Hakot Challenge? Kaya po ako sumali sa Hakot Challenge Sari-Sari Store po. Para po hindi na po ako maasa po sa aking mga anak. Para po sa pangangailangan po ng aking anak na may sakit na hydrocephalus. Yun po, kaya po nagbakasakali lang naman po ako Sa awa naman ng Diyos, ayun, nakasali naman po. Para hindi ko naiasa po lahat ng pangangailangan niya po. Nung nalaman mo ma'am na nanalo ka sa Sari-Sari Store giveaway ni Miss Maricel, ano po yung naramdaman? Nung nanalo po ako, natuwa po ako kasi kahit papaano naman po makakatulong na po ako sa aking anak na hindi ko na po iasa po lahat ng kailangan po nung may sakit kong anak. Ngayong itatayo na natin ma'am yung Sari-Sari Store, ano yung masasabi mo? Maraming salamat at meron na kaming pagkukuhanan po para sa pangangailangan po ng aking anak. Hindi ko na kailangan iasa pa sa anak kong tumutulong sa akin. Ay may papangako ko po kay Ma'am Maricel Tulpo po na
pinapagigihan po namin ng aking asawa na mapalaguin po yung ibibigay niya pong Hakot Challenge Sari-Sari Store. Maraming salamat po at ako po ay natutuwa na ako po ay napili para po sa Hakot Challenge Sari-Sari Store. Sana po wag po kayong magsawang tumulong po sa mga nangangailangan pong tao. Para i-endorse sa inyo yung mga grocery po na ilalagay po natin sa tindahan nyo since gawa na po. So, ready na kayong mag-unpack, ma'am? Opo, ready na po. Yeah. So, ma'am, Senya, andito na po yung mga grocery na bigay po ni Miss Maricel para sa inyo. Ano pong masasabi ninyo? Ang masasabi ko po kay Ma'am Maricel, maraming salamat po sa binigay niyo po sa Hakot Challenge Sari-Sari Store. Sana po wag po kayong magsawang tumulong po sa mga taong nangangailangan. Sana po bigyan pa kayo ng maraming blessing pa po. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Wala na akong masabi sa tuwa. Sobrang ng tuwa. Hindi ko masabi yung tuwa namin kasi yung ganitong pagkakataon ay kailangan po naming pasalamatan kayo at ito ipagpatuloy at palaguin palalo para po sa hindi na po kami kailangan pong manghingi sa aking mga anak ng pangangailangan po ng aking anak na may hydro. So yun, ma'am, tara lagay na natin, unpack na natin sa loob. Sige para po, mas makita na natin yung outcome ng store. Maricel, belated happy birthday po. Ganun din po ako, bumabati sa inyo ng belated happy birthday, ma'am. Sana marami kayong matulungan na katulad namin. Unang-una, nagpapasalamat kami sa Panginoon at higit sa inyo, sa mga naitulong ninyo. Ito nga po, ayos ang aming tindahan, pwede na kami mag-umpisa. Sana naman po ay mapalago natin ito. At ibig po akong magpapasalamat sa inyo. Belated happy birthday po sa inyo. Sa inyo, po.